Hi guys! Welcome back sa ating Abogada ng Bayan, sa ating mga bagong tagapakinig. You are very much welcome sa ating channel and don't forget to click the subscribe button. Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-file ng complaint and paano natin puprotektahan ang sarili against the mapang-abusong online lending collectors na merong mataas na interest, namba-blackmail at may harassment na nangyayari. Guys, if nakakatulong yung video natin, paki-share na din ito sa mga kaibigan at kamag-anak natin para mas marami pa tayong ma-reach na at matulungan. Let's go! Ayon sa mga katanungan and experiences ng mga nakapang-utang na sa online lending apps, na meron ngang mataas na interest, penalty, and tinatawagan lahat ng mga contacts, sila ay blina-blackmail and meron na ding pangaharas. Alam nyo ba guys na binabantayan din ito ng batas natin, and these online lending apps or companies may be violating itong mga batas na to. Una, yung Lending Company Regulation Act of 2007 or yung Financing Company Act o kaya naman yung Truth Lending Act or Republic Act 3765 or yung Data Privacy Act or kaya nagko-commit na rin sila ng cyber libel or grave threat na may kaparusahan ayon sa batas natin. Ayon sa Truth Lending Act, kinakailangan merong klarong statement and nakasulat ito and dapat ma-furnish ito sa nanghihiram kung magkano yung cash price or yung delivered price, magkano ang interest and other charges. Kapag ito ay hindi klaro at hindi na i-disclose dun sa borrower, this will be a violation of the Truth Lending Act. Meron din tayong tinatawag na unfair debt collection practices, and ito yung paggamit ng threat or use of violence or other criminal means para sirain yung reputation or any threat or pang-iinsulto, the use of profane language, yung pagdi-disclose ng pangalan and personal information ng borrower, paggamit ng false representation para lang makapaningil, like sinasabi nila na nasa korte na yung case, and wala naman. And pagko-contact doon sa nakahiram before 6 in the morning or after na ng 10 p.m. unless merong consent yung borrower para tawagan siya during those wee hours. Nagva-violate din ang isang collection agency sa unfair debt collection practices kapag kinokontak yung mga person in the borrower's contact list other than those named as guarantors or co-makers. Sa lahat ng na-discuss natin, ano ang dapat gawin ng isang borrower? Paano ito magfa-file ng complaint? And paano yung process nito? Unang titingnan natin is kung registered nga ba or not yung online lending company. Mati-check natin ito dun sa listahan sa SEC website. Pumunta lang kayo sa www.sec.gov.ph and i-click nyo yung lending companies. Makikita natin doon yung listahan ng mga registered companies. If they are not registered, then illegal yung kanilang business ng pagpapautang. They have no personality para sampahan kayo ng kaso. If nag-violate yung company na yon sa mga na-discuss nating batas kanina, ito yung form na fill upan nyo para mag-file ng complaint. This is downloadable from the website ng SEC. And
Nakalagay dito na dapat ma-attach yung mga kailangang evidence. And isang evidence yung pakikipag-usap, yung pagpa-file muna ng complaint doon sa corporation and hindi nila inaksyonan. Kailangan din itong ipanotarize, then i-scan ulit para ma-file yung complaint. Ayon sa ating batas, only those registered lending companies na merong certificates of authority to operate, ibig sabihin, nandun sila sa listahan ng SEC ang pwedeng maging respondent sa complaint na ifa-file sa SEC. Doon naman sa mga online lending apps na illegally conducting the business, ibig sabihin, hindi sila registered sa SEC and wala rin silang certificates of authority, kailangan nyong mag-send ng email sa Enforcement and Investor Protection Department at yan ay epd@sec.gov.ph para maimbestigahan itong mga companies that are illegally operating. And kapag illegal yung transaction nila, wala rin silang personality para habulin kayo or sampahan kayo ng kaso. Kailangan i-fill out yung complaint form na pinakita ko sa inyo and as advised, mada-download to sa SEC website. It must be complete and accurate. Huwag niyong kalimutan na i-attach yung mga relevant documents, yung evidence and proof na merong violation tong company na to. One complaint form for every respondent company. Magpro-provide din kayo ng valid government-issued ID. And sabi ko kanina, kailangan nyo munang mag-reach out dun sa corporation and there must be an evidence na wala silang action dito. So, pwedeng i-file yung complaint online or pwede rin through registered mail kapag i-scan yung form and yung na-notarized na form nyo. Isisend lang ito sa cgfd_md@sec.gov.ph. Aside from the violation na pwede nilang makommit sa SEC and yung mga complaint na pwedeng i-file sa SEC, pwede rin mag-file ng separate complaint sa National Privacy Commission kapag itong mga companies na to ay may violation sa Data Privacy Act. As of this moment, marami nang nare-receive ang NPC na complaints against lending entities na nag-ooperate through online lending applications. Ayon sa Data Privacy Act, hindi pwedeng i-disclose ng company ang inyong mga sensitive information like yung name nyo, yung mga contacts nyo, and any personal information na wala kayong consent. So if you think na violate yung karapatan nyo na na-disclose yung information nyo, then you can go to www.privacy.gov.ph para ma-download yung complaint form. And ito yung complaint form na pwede nyong or kailangan nyong fill upan. So dapat mag-provide ng accurate and dapat na fill upan yung form. May mga IDs na i-attach. Kailangan din yung information ng company na magiging respondent sa complaint mo and evidence na nag-reach out na doon sa company and hindi nila inaksyonan ito. And this form must be notarized. Pwede itong i-file in person, pwede ring i-send through courier service or through a registered mail, or pwede nyong i-scan ito and just email it to complaints@privacy.gov.ph. So if you think may immediate need para i-report itong cybercrime na nangyayari, then you may call yung number sa screen natin, Smart or Viber, your Globe, or you may access acg.pnp.gov.ph/main/contacts.
Nabanggit natin kanina na pwede rin silang filean ng grave threat or cyber libel. So guys, I hope na explain natin ng maayos and nakatulong tong video na to. If you need further assistance and may clarification kayo, please comment down below. I'm trying my best na sagutin lahat ng mga questions nyo. Please continue supporting our page, our YouTube channel. You may also send us an email at abogadanangbayan@gmail.com if you need further legal assistance. Thank you guys. Until next time, God bless everyone.